Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for October 30. For Gemini. Ala na. Hello ka. Kay Gemini, paunang mensahe ninyo ay marriage. Ayan, maaring ang iba sa inyo may kasalan na maaring kayong ikakasal, or maaring you are preparing for your marriage, for your wedding, or maaari din naman Gemini na you are invited to a wedding, no? Maaring maiimbitahan lang din naman kayo sa isang kasalan, so maaring ganun ang sitwasyon. We have mice, ayan, discord among friends or family. Ayan, so maaring merong issue ang iba sa inyo dito sa inyong person, no? Maaring sa asawa ninyo, maaring ganun. So, merong issue, merong hindi pagkakaintindihan, merong siguro temporary separation dito, no? ng kaibigan ninyo or kapamilya ninyo or person ninyo and you, no? So, maaring may ganong ganap ang iba sa inyo. May hindi lang kayo pagkakaintindihan with each other. We have broken bridge and successful outcome to a problem. Ayan. So, Gemini, huwag kayong mag-alala din, no? If this is the case. Kasi, may mga bagay talaga na hindi para sa atin, di ba? May mga bagay na kung hindi ukol, hindi talaga bubukol. But, you know what? You will always come up with something new. With new strategy. With new solution. Di ba? Ang mahalaga dito, Gemini, makinig kayo sa intuition ninyo lagi, no? Because your intuition is the direct message from the divine. Divine guidance yan, no? Kung anong dumadating sa intuition ninyo, that is divine guidance. So, make sure that you follow that. Make sure that you listen to it nang sa gayon. Magabayan kayo kung ano ang nararapat na solusyon na magagawa ninyo sa problemang ito. Okay? What else? We have owl and good advice from a wise person. Ayan. So, maaari talaga ng iba sa inyo dito. Maaring ang problema yan, maaari din na yung discord na to is with your person, no? Maaring may issue sa marriage ng iba sa inyo dito, Gemini. And someone is going to help out. Masolusyonan ng problema ninyo. Yung wise person na to. Maaring yung wise person na to could be your parent, could be your in-law, could be your friend, no? Or maaari din na professional ito, or maaring mga spiritual people na maaring nilalapitan ninyo to ask for advice or for their opinion, no? Maaring ganon. So, someone is going to give you a sage advice dito, and it feels like to me na makakatulong yan, no? Maaring you are going to consider the advice, and maaring gagawin ninyo din yan, and also maaaring magiging makakatulong yan sa pagsolusyon, sa pag-solve ninyo ng problema. Ay maaring kung ano man ang discord na to, no, maaring maayos niyo na ito, no? Magkakaayos kayo, magkakausap, i-discuss ninyo yung root ng inyong problema, and it feels like to me that you will come up with a solution to that. Kung ano man ang problema na yan, Gemini. Okay? So, what else? We have dagger, fear, worries, tense situation. So, feels like to me na surrounding your marriage ito, Gemini, no? Surrounding your marriage. This is not going to resonate with everyone, no? Dahil hindi naman sa atin lahat may asawa na. Ang iba sa atin single pa, 'di ba? Kaya this is not going to resonate with everyone. So just take as it resonates po. Ang iba sa inyo dito may mga worries, may mga takot, may tense situations dito, no? Na maaring nai-encounter ninyo ngayon, or maaring ma-encounter ninyo with friends or with family or with the person ninyo, no? So maaring may mga ganon. But as I've said earlier, no, lagi lang kayo din na magdasal kayo at humingi kayo ng advice sa ibang tao, sa mga taong ang tawag dito, yung nire-respeto ninyo, yung alam ninyong makakatulong sa inyo, yung alam ninyong makakapagbigay ng guidance din sa inyo dito sa spirit, dito sa earthly realm, Gemini, no? Maaring yan talagang advice na yan ay makatulong, no? Para gumanda ang inyong sitwasyon, kung ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan ninyo dito. Kasi maaari din na yung tense situation na to is
not related dito sa friends and family situation, maaari din naman na sa trabaho ito. 'Di ba? Maaaring may deadline lang kayo na hinahabol, maaaring nag-overwork lang kayo, kaya natitense kayo lagi, maaaring ganun din, ano? Kaya maaaring natatakot lang ang iba sa inyo dahil nalalapit na siguro yung deadline ninyo, yung timeline na sinet ninyo or ng boss ninyo sa trabaho ninyo. So, maaaring ganun lang din ang ganap. But you know what, Gemini, try to transmute this fear and worries ninyo into positive thoughts, feelings, and emotions. Nang sa gayon, mas makalma kayo, no? Mas makalma kayo, mas maiisip ninyo kung anong mga nararapat ninyong gawin, makapag-focus kayo sa inyong ginagawa. Nang sa gayon, makaabot pa rin kayo sa deadline ninyo, makaabot pa rin kayo doon sa timeline na sinet ng boss ninyo para sa inyo, no? So, always try to think positive, no? Always try to transmute negative thoughts into positive thoughts. Nang sa gayon, mas magaan ang daloy ng inyong mga ginagawa, mas magaan, positibo ang mga pangyayaring dadating sa inyo. 'Di ba? Kasi pag tensyonado kayo, pag natatakot kayo, ay nako, Gemini, mas lalo kayong mamomroblema, mas lalong magiging complicated ang lahat, no? Kaya always try to transmute that negativity into positivity. Nang sa gayon, maganda at maayos lang ang mga mangyayari, no? Ang mga parating na mga pangyayari sa buhay ninyo, Gemini. Okay? So, what else? We have candle. Say, you will be shown the way. You will be guided. You are divinely guided, Gemini. Kaya napakahalaga na pakinggan ninyo ang iyong intuition dito, no? Pakinggan ninyo ang intuition because that is direct message from the divine. Yung divine guidance, no? Nandyan lagi sa inyo. Meron at meron laging bulong sa inyo ang Panginoon on what you're going to do sa inyong mga sitwasyon sa buhay, no? Ang mahalaga lang, i-access ninyo. Make time to listen to your intuition. Nang sa gayon, masiguro ninyo na magiging maayos ang lahat. May problema man dumating, may mga challenges man nang dumating, you will always find something, no, to get around the challenging situation at masusolusyonan ninyo agad-agad yan, ano? So, Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. It's really appreciated and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for October 30. For Libra. O na mensahe ninyo, money path, Libra, napakaganda. A path with money is waiting for you to find it. Ayan. So, meron kayong matatagpo ang bagong money path ngayon. Maaring you are heading towards this money path na ngayon. Libra, may bagong kayo, source of income. May bagong kayong source of pangkaperahan, no? So, that is really beautiful. We have success. Ayan, Libra. Napakaswerte ninyo, no? Around this time. There is tagumpay. This could be financial success, no? This could be financial success or material success. Dahil meron tayong bagong money path. So, we have flute. Ayan, disappointment in a friend or lover. Ayan. So, maaring meron ditong pambasag ng trip, no? May pambasag ng inyong kasiyahan, may pambasag ng inyong success. Someone, no? Maaaring kaibigan ninyo yan, or boyfriend ninyo, or asawa ninyo, or person ninyo, no? Na parang magpapasaway na, kaya madidisappoint ka sa kanya. Maaaring nagbibingi-bingihan lang to, tinatamad lang siguro, kaya maaaring hindi sinusunod kung ano yung instruction ninyo, or hindi ka pinagbibigyan. Maari din naman, you know, Libra. Sometimes kasi, kung yung mga mahal natin sa buhay, or kaibigan, no, kapag naging stubborn sa atin, sometimes, no, way din nila yan para magpapansin, eh. Diba? May way din nila yan para magpapansin, naglalambing lang sa inyo, pero iinisin kayo, maaaring ganon. Diba? May mga ganon sitwasyon. Kaya, who knows? Diba? Nagpapapansin lang to sa'yo. Kaya,
tignan niyo pa rin maigi ang inyong sitwasyon before ma-disappoint kayo, no? Before ninyo maramdaman ng disappointment na yan, tignan din ninyo kasi maaaring yung purpose niya dyan is para magpapansin lang sa'yo, para maglambing lang sa'yo, no, Libra? What else? Yung pineapple reconciliation. Ayan. Siguro mag-aaway yan dito. Maarang may away dito at magre-reconcile din kayo eventually, no? Kung ano man yung na-disappoint kayo dito sa person ninyo, maaring nag-lead yan para sa diskusyon, pag-aaway, may gap na kayo, no? Pero makakapag-usap din kayong muli, no? Saglit lang tong inis ninyo, and mag-aayos din kayo, magkakausap din kayo, and madidiscuss din ninyo na sa sunod, wag nang ganito, wag nang ganyan, diba? So, maaring merong compromise din dyan for some of you, no, Libra? But definitely, this is beautiful kasi kung meron man kayong ibang tao din na maring wala kayong pagkakaintindihan in the past, nagkaroon kayo ng communication gap dito. So, there is reconciliation na ngayon. So, yun ang maganda, no? Na magbabati na kayo, mabubunutan na kayo ng tinik sa dibdib, kumbaga. Kasi you will be feeling at peace na din, kahit papano, no? Career, ayan, most likely, Libra, yung success din na to is linked to your career, no? So, maaaring magiging successful kayo ngayon sa karera ninyo, kung ano man yung pinagsisikapan ninyo dyan, maaaring talagang ma-achieve na ninyo sa ngayon, no? Maaaring may goal kayo sa inyong career na ma-achieve ninyo ngayon, maaabot nyo na, ma-accomplish nyo na, kaya congratulations, Libra, well done. What else? We have forest and muddled and unclear thinking. You know what? Maaaring related dito sa disappointment ninyo sa friend or lover ninyo, no? Yun ang magpapagulo sa isip ninyo kasi maaaring isipin ninyo, bakit kaya niya ginagawa yun? Bakit kaya ganun ang reaction niya? So, maaaring may mga ganun, ano? Nagpapagulo sa isip ninyo siguro yung relasyon ninyo dito sa inyong kaibigan, sa ginawa niya sa'yo, or sa ginawa niya sa inyong dalawa, or dito din sa lover ninyo, sa person ninyo, no? Maaaring ganun ang nagpapagulo ng isip ninyo. But you know what, Libra? Kung ano man ito nagpapagulo sa isip ninyo, isipin na lang ninyo ngayon kung paano ninyo yan masusolusyonan, ano? Tune into your intuition. Yun ang pinakamabilis ninyong magagawa. Pinakamagandang paraan para mag-guidean kayo ng Divine Universe kung anong direksyon ang dapat ninyong isipin ngayon. Ano? Anong dapat ninyong isipin ngayon? Anong dapat ninyong maramdaman sa ngayon? Nang sa ngayon, mas ma-attract ninyo yung mas magandang vibe, mas magandang sitwasyon dito, no? Na mas mag-guidean kayo, magabayan kayo. Kung ano yung nararapat ninyong gawan or sabihin sa person ninyo or sa kaibigan ninyo to na maring nagkukos or siya yung nag-create ng kaguluhan sa isip ninyo, no? So, always check in with your intuition and make sure that you always listen, no? To your intuition dahil lagi at lagi yan, yan ang maghahatid sa atin ng solusyon sa mga problema natin pag nakikinig tayo sa divine guidance, no? So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for today, October 30. Ayan, sabihin natin kung anong mga ganap for Aquarius. Alright, so pauna mensahe ninyo ay mountain. Ayan, so there is a major challenge, no, to overcome dito. So maaaring merong mga dito, mga problema, no, na hardship, mga gano'n, na maaaring ma-encounter ng iba sa inyo dito. Aquarius, we have kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Ayan, so kung may mga plans kayo, no, na gusto ninyong isakatuparan, or may mga endeavor kayo dito na gusto ninyong isakatuparan soon, no, Aquarius, before you jump into that endeavor, make sure na napagplanuhan ninyo, no, mas magandang
pagplanuhan ninyo before you embark on whatever it is nasisimulan ninyo. Nang sa gayon, no, makaka-ensure na kayo na makaka-ensure sa'yo na maging maayos ang journey ng kung ano man yung plano ninyong yan na i-roll out ninyo. Mas maganda talaga na may plano kayo. Mas maganda na meron kayong siguradong sinusundan na plan, hindi lang yung come what may, kumbaga. Kasi mas magandang nakikita ninyo at least, 'di ba, yung kung ano yung gagawin ninyo, kung ano yung maaaring gawin ninyo just in case magkaroon ng problema, magkaroon ng aberya, yung mga ganon. At least you can have like plan A, plan B, or plan C, 'di ba? May mga ganon na maaari ninyong may fallback, kumbaga. Kung hindi mag-materialize yung plan A, at least you have plan B, yung mga ganon ba, no? Yung sigurado. So we have journey, yan, short journey. Maaring may travel ang iba sa inyo dito, Aquarius. May babiyahin ang iba sa inyo. Maaari ding lang na na to, short journey lang to, no? Short journey lang, yung siguro kalapit bayan lang, kalapit city, yung mga ganun ba. Maaari din naman na lang to, few days lang, maaring overnight lang to, maaring one day lang, yung mga ganun ang itatagal ng biyaheng ito. We have box, you will receive a gift. Ayan, Aquarius, napakaganda. May offer sa inyo ang Divine Universe. No? You will receive a gift. We don't know yet kung anong klaseng regalo ito. This could be tangible, this could be non-tangible. No? Kasi nakasara pa yung box, kaya hindi pa natin alam ito kung ano. Hindi rin natin alam kung saan man gagaling ito, kung anong klaseng regalo, diba? But definitely, there's going to be a gift na matatanggap ang iba sa inyo dito. Maaari din naman, may celebrate kayong okasyon, kaya may magre-regalo din sa inyo, no? That could be tangible gift, so we never know. Mountain road, you are on the road to success. Ayan. So, kung ano man itong major challenge na to, it feels like to me mapagtatagumpayan ninyo yan. Mahahanapan ninyo ng solusyon yan, no? And you will be on the road to success. Hindi lang din ito yung success na maaring sa mga endeavor ninyo. Hindi lang ito success na dahil napagplanuhan ninyong maigi ang isang bagay, kaya pagtatagumpayan ninyo. But also, no, napipick up ko dito, kung ano man yung challenge na ito sa buhay ninyo, you will succeed, no, sa pag-ano niyan, sa pag-solve, no, sa paghanap ng paraan ng sa gayon malampasan ninyo kung ano man ang challenge na yan, no? So yung ganon din ang napipick up ko dyan. We have happiness, flowers, no? Sa lahat ng pagdadaanan ninyo ito, sa pagta-travel ninyo, medyo may pagod na konti dyan. Dito sa challenge na mau-overcome ninyo, no? Dito sa pagpaplano, no? Sa pagpaplano ng mga endeavor ninyo, pagpaplano ng kung anong gagawin ninyo, anong unang-unahin ninyo, yung mga ganun ba, no? You are going to succeed sa mga yan, no? Magiging easy peasy ang journey ninyo dyan, kaya magiging masaya din kayo in the end, no? May konting paghihirap, but pagtsatsagaan ninyo ang lahat ng yan. Magagawa ninyo ng paraan para maging lighter ang journey ninyo. Kaya naman, you know, you will easily come out, no, of this situation. Yung mga ganon, no? Kung ano ang mga yan na medyo challenging for you, you will get around that. Magiging masaya at magiging matagumpay kayo, no, Aquarius? So, congrats. That's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.